Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog is back. So ito, meron lang tayong pasasalamatan. At gusto kong pasalamatan si BP Sara at si PRRD. At pinaka talaga si BP Sara and PRRD. Let's say thank you to both of them. Kasi in this year, ay dahil sa kanila, dahil kay BP Sara at kay PRRD, na-expose na ang itong 19th Congress, ang pinaka-worst na Congress, na talaga namang nag-full force sila para ipakita yung kanilang mga masasamang ugali at para ipakita yung kanilang mga hindi kaaya-ayang kaugalian. Kaya nagpapasalamat tayo kay BP Sara dahil na-expose yung mga nasa 19th Congress na talaga namang pinapakita nila kung gaano sila kabalahura at gaano sila kamangmang sa batas, na akala ko ay tagagawa ng batas ay mga mambabatas ay mga lumalabag pala sa batas. Dahil yan kay BP Sara. At dahil sa panggigipit nila kay BP Sara at kay PRRD, nalaman natin na most of the people in Congress are actually corrupt. Dahil kay BP Sara, na-expose ang totoong layunin ng mga taong tumatakbo as congressman and congresswoman. Dahil kay BP Sara, lumabas ang kanilang tunay na mga kulay, na ang kanilang hangarin lang ay ang magpayaman. Kaya sila tumatakbo bilang mga representative as a congressman and congresswoman. Dahil yan kay BP Sara. Kasi nung time na kagaya ngayon na ginigipit nila si BP Sara at inimpeach pa nga, ay lumabas ang totoo nilang kulay. At yan ay ang kawalan nila ng malasakit sa mga Pilipino. Dahil gusto nilang tanggalin yung kaisa-isang tao, actually dalawang tao. Actually, the family of Dutertes are the only people who actually care about the Filipinos. And still, attention to the vehicle ahead. Dahil dyan, nakita ng mga Pilipino na ito palang mga nasa Congress ay hindi mo pala talaga sila maaasahan when it comes to doing the good thing and doing what is right. At kung sino yung dapat nilang inuuna. Dahil kay BP Sara, na-expose yung pansariling kapakinabangan ng mga nasa Kongreso. Mga congressman and congresswoman na they actually run because they wanted to hold a position so they can corrupt, para makapangurap sila at makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Dahil sa gipit nila kay BP Sara, na-expose yung katotohanan na madaming korap sa mga namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya thank you BP Sara. At dahil sa iyong pagiging at hindi ka sumusuko, na-expose ang totoong layunin ng mga nasa Kongreso. Ang layunin nila na magpayaman lang at magpayaman at magpayaman lang ng magpayaman, pero hindi naman sila tumutulong sa mga maliliit na tao at mga mahihirap sa bansang Pilipinas. At dahil yan sa iyo, BP Sara. So maraming salamat. Kaya magpasalamat tayo kay BP Sara, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi nyo malalaman na yung mga representative nyo dyan sa mga distrito nyo, mga mura pala. Tapos ngayon nyo lang nare-realize na ay oo nga pala, yung mga congressman at congresswoman dito sa district namin, sila lang pala yung umuunlad yung buhay. Sila lang pala yung ang dami-daming mga ari-arian. Sila lang pala yung mga
umuunlad, nagkakaroon ng maraming bahay at kung ano-ano pang mga ari-arian. Na dati ay nakapikit lang yung mga mata nyo, pero ngayon namumulat, di ba? Pati ang freedom of speech, sinasagkaan na nila ngayon, pinipigilan nila ang mga tao na magsalita. Dahil yan kay BP Sara, na i-expose ang tunay na kaugalian ng mga Pilipinong gahaman at gwakaw sa salapi at kapangyarihan. At dahil din kay BP Sara, na-expose ang totoong kulay ng Marcos. Kasi noon, masama na yung yung reputasyon ng mga Marcos dahil sa tatay niya. Tapos binigyan siya ng pagkakataon na i-redeem ang kanilang apelido na hindi sila magnanakaw. Pero ito, mas kinakabog pa niya yung tatay niya. Mas malala pa pala yung gagawin niya sa bansang Pilipinas. Kaya dahil yan kay BP Sara, kaya magpasalamat tayo kay BP Sara na i-expose lahat. Imagine, wala pang imagine, wala pang 6 na taon, pero baon na sa utang ang bansang Pilipinas. Samantalang si PRRD, nakautang siya ng 7 trillion ng 6 years niya sa pagiging presidente. Samantalang itong si Bangag, 3 years pa lang, 17 trillion na ang utang niya. Almost 3 times sa ni PRRD. Tapos wala naman siyang naipapakita mga build. Wala naman siyang naitutulong sa mga Pilipinong maliban sa ayuda. Ayuda na ginagamit nilang pambili ng boto at panguto sa mga tao. Ang dami nilang binawasan nila yung PhilHealth. Binawasan nila yung para sa mga AFP. At lalong higit, binawasan nila yung para sa education. Paano ka magkakautang ng ganyang karami tapos nagbebenta ka pa ng mga gold ng Pilipinas na wala ka namang project? So, ako'y takang-taka talaga. Pero wag na tayo magtaka kasi nga magnanakaw nga, di ba? Ang magnanakaw ay tinatabi na lang ng tinatabi ang salapi. Na akala mo naman pag namatay siya, madadala niya yung pera na yun. Di ba? Kaya nakakahiya talaga etong Bangag na to. Nakakahiya itong mga pinagagagawa nila sa Pilipinas. Nakakahiya. Pero mabuti na lang at namumulat ang mga tao na hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataon ang mga Marcos. So, huwag nyo nang paupuin pa sa kahit anong posisyon ang kahit na sino sa Marcos. So, meron pa silang maliit na Marcos at yan iyong si Charis. Sandro, na isa ding walang kwenta, isa ding sinungaling at Bangag, na anak din ni Bangag. Lahat na sila Bangag. So wag nyo na uling pauupuin yan sa distrito nyo. Yun nga lang, kapag wala silang kalaban, ang nananalo yung pa ring mga ulupong. Kaya magpasalamat tayo kay BP Sara at dahil sa kanya, namulat ang tao bayan. Ang bansang Pilipinas talaga ay hindi umuunlad dahil sa korupsyon ng mga nasa posisyon na walang inintindi kundi ang kanilang mga sarili. Payamanin ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya, mga anak. Pero hindi nila napapayabong at napapayaman ang bansang Pilipinas. So, isang pagmulat yan sa ating lahat. Okay? So, magpasalamat tayo kay BP Sara at kay PRRD. Dahil lumalabas ang totoong kulay nitong mga nasa Kongreso at totoong kulay ni Bangag at ang pamilya ni Bangag. So, magpasalamat tayo sa bagay na yan. Okay? Anyways, guys, I'll talk to you again later, and thank you for your subscription. Please like, subscribe, comment, and share. God bless everyone. Bye-bye.